Magandang hapon, Bro Emmanuel, at siyempre magandang hapon po sa mga nakakapanood. Yan. Yan, special ang araw na to, Bro Manny. So, saya-saya natin. Ano? Dahil makakaroon tayo ng isang special guest. Oo. Ng isang mystery guest ba? Oo. Mag-reveal na ngayong hapon. Yun nga ewan ko, ganito ka-special yan na kapatid, no? Kahit na may takip yung kanyang mukha, nare-recognize. Dito ko napatunayan talagang bigatin to. Bigatin. Nahulaan ba? Oo. Literal na bigatin din. Nahulaan eh. Ayan. Ayan. So, nako. Sige. Huwag na natin patagalin, Bro Manuel. Pwede bang bigyan ng magandang introduction ng ating sige. special guest? Your Honor, ikaw na. Ikaw na mag-introduce niyan. Oo, syempre naman. Okay. Yan. Ibigyan ko ng introduction. Etong malaking naidulot sa akin ito, maging inspirasyon ito para pumasok sa apologetics, sa mundo ng apologetics, na dating isang pasyente lamang ng punto por punto, pero di ba, Bro Manny? Parang kasama kitang pasyente noon. Pasyente sa talaga. Deliverance. Ayun. Para may mga sapi ang dating eh. No? Mga sapi. Na-inspire tayo dahil sa kanya. At nakita rin natin at reveal naman na umalip siya sa ibang sekta noon. So tapos bumalik Katoliko. So yun pinaalamin natin sa pag-uusap na ito. Kaya wag na natin patagalin ang hinahangaan ng lahat. Wow. Ang hinahangaan natin. Yes. Grabe, crush ko na yata ito eh. Libro na ako. Crush ko sa sa talino. Oo nga. Grabe. Hindi, actually, Sister Apple, crush ko rin siya nung yung sa kanyang sa profile pic na babae. Nakikita ko. Ang ganda niya doon. Oo nga. Ang ganda-ganda. So, sabay-sabay po natin sa lubungin. Yan. Ayan, talagang ang aming special guest. Yan, The Who. Na talagang kinulit po namin at salamat sa Diyos at napagbigyan kami. Walang iba kundi si Bro Jando Alabado. Yeah. Hello, Bro Jando. Hello, good afternoon sa inyo dyan, Brother Emmanuel at ni Mama Apple. Wow. Yeah, good afternoon. Fresh na fresh. Parang Hindi ako makapaniwala na si Brother Jando na to at tayo naman ang magi-interview. Okay. Grabe. So, Bro Jando, bumati ka naman sa mga taga-subaybay natin dyan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa nila dito ni Ma'am Apple na Eddie Wow, no? Ni Brother Manuel Lubibaw. And then, salamat din sa mga taga-subaybay ng Punto por Punto at sa mga nakipanood doon sa nangyaring talakayan ko kahapon kay Denmar Santiago. Okay. Congratulations, bro. Isang pagbati talaga. Talagang nakita natin kung paano na mayagpag yung katotohanan. Lalim. Yan. Amen. Talagang kitang-kita naman na ginabayan siya ng Holy Spirit. Bawat bigkas na salita, grabe. Sabi ko nga doon sa post ko, merong nadurog. Durog na durog. Ang argumento. Okay. So, umpisa na natin, mga chatners. Sige. At para mas marami tayong mapakinggan dito sa ating panauhing pandangal. Talagang pandangal. Amen. Ayan. Para lubos din natin makilala kung sino ba si Jando Alabado. Yeah. Bro Jando, saan ka ba talaga tubo na lugar? Yeah. Kasi yung Tagalog. Ako yung ipinanganak ako doon sa Sambuanguita, Negros Oriental. And then napadpad kami sa Maynila, no, from 4 years old yata ako hanggang grade 3, no, hanggang grade 3. Pag-aral ako doon sa Maynila sa San Luis, sa San Isidro Catholic School, no, sa San Isidro Catholic School. Tapos pagdating ng grade 3, kalagitnaan ng grade 3, nag-transfer kami sa Osamis. No, sa Osamis. And then pagdating sa Osamis,
hanggang sa ano na, hanggang 2013, doon naman ako sa from grade 3 to 2013 nasa Osamis ako. And 2013 lipat kami sa Lapu-Lapu, Cebu. And then 2014 napadpad ako sa Bohol. Ayun. Nasa Bohol na ako ngayon. Ayun. Ang dami palang pinaglipatan. Ano pala siya dati? Yung NPA. Alam niyo NPA? No permanent address. Hindi po. Ayan, kaya pala ganun na siya ka-fluent mag-Tagalog. No, Bro Jando? Pero ang napapansin ko dito, sa umpisa pa lang nakita natin, no, nag-aral siya sa Catholic school agad no. Kaya maisip mo na bagamat nag-aaral sa Catholic, parang nakakapagtaka yung nangyari sa kanyang buhay, no. At yun ang ating tutunghayan mamaya kung ano yon, no. Oo nga kasi kitang-kita naman siguro nung may knowledge na siya about the Catholic faith. And then Bro Jando, akala ko pinanganak kang hindi Katoliko. So nagulat ako doon sa isang interview sa'yo na pinanganak ka pa ng Katoliko. Paano ka na-involve sa ibang sekta, Bro Jando? Ito yan. Dati, nagbabangayan kami ng papa ko talaga, no? Nagbabangayan kami. Dahil ako kasi lakwachero, wala kaibigan, lakwachero, member ng hip-hop dance group. Wow! Parang Kung saan kung saan may disco, kung saan may disco, nandoon kami kasi lalo na kapag mayroong dance contest, nandoon kami. And then minsan napadpad ako doon sa sa Pastilan, Carmen Annex. Mayroon kasing lugar doon na tawag na Pastilan kasi delikado yung lugar doon Delikado. Nagkataon, sabi nila ng mga ibang pinsan ko doon sa kabilang barangay, na pag napunta ka sa Pastilan, baka hindi ka na makalabas. Nako. Nangyari, nang napunta ko sa Pastilan, karamihan pala doon, mga pinsan ko sa side ng papa ko. Yung mga nag-warning sa akin, mga pinsan ko sa side ng mama ko, pero nung pagpunta ko sa Pastilan, marami akong pinsan doon sa side ng Alabado. Kaya, pati papa ko, kilala nila yung papa ko kaya naging ko doon. Malaya ako doon, labas-masok ako doon. Kahit na may mga sabi-sabi na delikado daw yung lugar, pero nakakalabas-masok ako roon. Nakilala ko yung sinasabi ng mga peligrosong tao doon. Nakilala ko, naging kaibigan ko dahil kaibigan din ng mga pinsan ko. Kaya dahil doon, napadpad ako sa grupo namin na tinatawag namin Blue Psychic. Wow. Wow! Bakit Blue Psychic? Ano ibig sabihin nun, bro? Anong nun? Parang may mga... Bakit blue? Oo, pwede. Psychic ability. Bakit Blue Psychic? Kasi nagpapaka-psychic, hindi naman mga psychic. Ayun na. Psychic-psychican. Yun pala yun. Wow. Doon naglaro. Doon kami nagkaisa nung naglaro kami ng Spirit of the Glass noon. And then dahil doon na-meet ko yung ibang kaibigan ko at isa sa mga membro namin na itatago ko na lang kasi meron kami mga code name Ang code name ko is Mr. Center 77. Yung nakilala ko naman na isa sa mga membro namin si Miss Red, no? Miss Red 44. Miss Red 44. Sabadista pala siya. Okay. Sabadista. And then minsan dumaan kami sa kanila kasi magbarkada kami, dumaan kami sa kanila. And then sabi ng kapitbahay, wala daw sila doon magsimba. Hindi ko alam na meron palang pagsamba sa Sabado. Ang alam ko lang Linggo, kaya sabi ko, Sabado ngayon di ba bukas pa yung simba? Sabi nila Sabadista sila. Ano Sabadista? Wala. Unaware ako ano Sabadista, no? Kaya kaya pagkahapon dumating sila na nagkwento kami, nag-usap kami. And then next week inimbita niya kami sa kanilang simbahan sa
SDA. Ayun, nagkamabutihan, naging shota ko yung si Miss Red. Yun. And then Wow. dahil, Wow. naging shota ko si Miss Red, dinalan sa kanilang bahay, nagpapa-invite sila ng mga layman. Layman yung nagkakandak ng ng Bible study. Dahil doon, ako yung naging target ng mga layman. Naging target nila ako sa sabi daw ni Kristo sa Biblia, if you love me, keep my commandments. Hindi mo pwede sabihin na kung mahal mo si Kristo tapos ayaw mong sumunod sa kanyang utos. Kasi sabi ni Kristo sa Luke 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, hindi niyo naman sinusunod ang aking utos. Yun ang kanilang intensyon sa sa buhay ko, no? Tapos binasahan nila ako ng 10 Commandments. Tapos binasala ko ng 10 Commandments. Ang Sabat is pinapagitnaan ng Biyernes at Linggo. Yun, ang unang talata nila, John 19:31, Biyernes nung ipinako sa krus si Kristo at kailangan tanggalin bago dumating ang Sabat. So, after ng Biyernes, Sabat. Tapos tatalon sila sa Matthew 28 verse 1, after the Sabat, nagbubukang liwayway ang unang araw ng linggo. Sa madaling salita, Brother Jando, ang Sabat ay pinapagitnaan ng Biyernes at Linggo. Anong araw yon? O, di ba? Naipit ka doon. So, nasa isip ko pa, Sabado na. Sabado. O ngayon, Sabado pala ang inutos ng Panginoon na ipangilin. Yun ang sabi nila. Ngayon, ikaw, anong araw ka nagingilin? Kasi Katoliko ako. Sabi ko, Linggo. O ngayon, Linggo. So, yung Sabado, hindi mo sinusunod. Wala akong malay sa Bible nun. Sabi ko naman na, yun na nga nakasanayan yung Linggo. Kasi hindi ko alam na ang simba pala sa Katoliko nung panahon yun, kasi wala akong alam eh. Hindi ko alam na ang simba pala sa Katoliko everyday. No? Pero may special day, Sunday. Wala akong alam. Sabi ko lang na, yun kasi yung araw na nagsisimba kami na mama at papa. So, sa madaling salita, hindi mo sinusunod. Talagang nila ako, hinuhulog nila ako sa kanilang plano. Hindi mo sinusunod. Nagsisimba naman kami, pero hindi sa araw na sinasabi sa Bible. Sabi niya, nga, hindi kayo sumusunod. Wala naman akong malay dyan, hindi mo ko pwedeng gawan ng kasalanan kasi wala akong malay dyan. Pero hindi mo nga sinusunod. Talagang nilalaglag nila ako. Sabi ko na lang na hindi ako nakasunod. Hindi ako nakasunod. Tapos dinugtong nila na talata, unang Juan 3:4, ang paglabag sa kautusan, ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Ayun. So, dahil nalabag ko, so naging guilty ako sa kasalanan kasi yun ang kanilang ginawa na Pero pa silang mga illustration gaya ng puting pato. Yung puting pato nilagyan ng tatak ng kanyang amo. Napadpad sa maraming puting pato. Magkikilala ba niya 'yon? Hindi. Pero yung tatak na nasa puting pato, yun ang palatandaan. Ano nga yung tatak ng bayan ng Diyos? Babasa naman ng Ezekiel 20, versikulo 12. Sabat. Yun. Yan. Talagang nilalaglag nila ako sa kanilang mindset. Hanggang sa dumating yung panahon na dahil wala akong alam sa Bible talagang na-convince nila ako. Na-convince nila ako na sa Seventh-day Adventist, and then nabautismuhan ako doon sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang nagbautismo sa akin si Pastor Asoy. Nabautismuhan ako doon sa Dumingag, Zamboanga del Sur, naging member, naging debater, kinalaban ko, hindi ko alam na meron palang Catholic faith defender noon. Kaya doon ko nakilala sina Brother Wendell at Brother Tata kasi yung mama ko, kinukonvince ko yung pamilya ko, yung mama ko, yung papa ko, yung mga kapatid ko, kinukonvince ko sila na maging Seventh-day Adventist. Yung papa ko naman palaban.
Yung papa ko naman palaban, si Jando, napadpad lang doon sa annex, aba, sabadista na pag-uwi. No? So, kaya, Grabe. Nakuha ka agad. Na sales Dahil talk nga eh. inibig ka Talagang- nila sa argumento. Mm. At kasi saka, nakikinig kasi ako eh. ang ganda ang ng reason, tactic niya eh. O, ang Kasi reason, gumagamit ng mga bersikulo. ang reason kaya madali ako nilang nakuha kasi nakikinig kasi ako. Tama. No? Yan ang nakikinig ako. May interest. At dahil planado nila yung yung ginagawa nila, tsaka layman, kahit na ano itanong mo, sinasagot. Sabi ko nga, Brad, memorize mo yung Bible? Sabi naman ng layman, ay hindi. Iba lang mo yung sagot. Dito na yan. Sabi ng layman. Kaya minsan naisip ko, gusto kong maging katulad niya. Okay. Layman. Tereng Kuya Sugi. Kalimutan ko lang ang pangalan ni Kuya Sugi. Oh, gusto kong maging katulad niya na pag tinanong sa Bible, alam agad. Kasi wala akong alam sa Bible eh. Oh. So dahil doon, nag-under training ako sa Seventh-day Adventist kasi minsan umuwi ako sa bahay namin, nakita ko sa lamesa, yung papa ko hindi talaga yan mahilig sa Bible study. Pag may Bible study sa bahay, ang papa ko hindi interesado makinig. Ang mama ko lang. Sa JSK, ganun din ang ministry. So, minsan nauwi ako sa bahay, nakita ko yung Biblia namin sa bahay, nasa lamesa. Oh, yung lumang version ng Biblia, ito yun. Meron ka pa, yata nakatago. Ano? Yung lumang version ng Biblia, nasa lamesa. Yung papa ko, hindi may nabasa ng Bible yun eh. Pero, may nakasipit na booklet sa loob. Ang nakasipit, bibliko argumento. Yung bibliko argumento, isa siyang handbook na ginawa ni Brother Sok Fernandez na apologetic. May tanong, sagot, objection, sagot. Noon. So, nung nakita ko, yung mga aral namin nandoon sa sa objection. Tapos yung sagot, parang tinatapatan nila yung namin. So, nasagi sa isip ko, yung papa ko nag-aaral ng debate, no? Kaya, bumalik ako sa SDA at nagpa-training ako ng 3 layman. Yung isa, Kuya Sugi, ang pangalan yung dalawa, hindi ko na matandaan. Ngayon, tinrain nila ako. Yung pastor sa Methodist, si Pastor Gideon Makiling, siya ang nagturo sa akin kung paano bumasa ng Grego. Ngayon, nakakabasa ko ng Grego, pero hindi ko kayang i-interpret. Nakakabasa ko, hindi ko kayang interpret, hindi ko kayang ipaliwanag, no? Kasi hindi naman niya mother tongue ko, pero kaya akong basahin ng mga letra ng Grego. Ngayon, dahil doon, yung mga kapatid ko, kinukumbinsi ko ng kapatid ko, mama ko, papa ko, so wala silang laban sa akin. Wala silang laban. Kaya dahil doon, humingi ng tulong yung mama ko kay Brother Wendell Talibong. Yun. Doon na kami nag-meet ni Brother Wendell. So, yung sana yung yung susunod naming tanong, ano yung naging partisipasyon. parang partisipasyon ni Bro Wendell sa buhay mo bilang isang SDA pa kasi si Bro Jando, isa siyang aral na SDA eh. Kasi nakikipagdebate. So, ibig sabihin, marami na siyang nalalaman. Alam na niya yung mga atake at alam na niya yung pagsanggala. So, pero Brother Janjo, bago mo sagutin 'yan, siguro napansin nung mga mga Adventist na may potential ka. At saka kumbaga kung wala ka talagang magaling. Kasi wala kang interest, pwede ka naman makuha pero plain attender ka lang. Pero to the fact na ikaw ay talagang nagpakadalubhasa at ninais mo pa na maging debater, ibang bagay na yun. Kaya nung nakita mo na nasa Biblia merong argumento, parang gusto mo silang iakayin din hanggat maaari. Ayun, napapansin ko sa eagerness mo. Ayun. Tsaka parang meron talagang Holy Spirit ng pag-guide sa kanya kasi
But nakita niya, alam niya, yung father niya, hindi nagbabasa ng Biblia. So ina-assume niya, wala siyang alam sa Catholic faith. Pero nakita niya sa Bible, mayroong nakaipit doon. Parang eye-opener ng panahon na yon, pero hindi lang niya muna napansin. Hindi lang niya na nabigyan ng pansin. So balik kami doon sa tanong, Sige po. anong naging partisipasyon ni Bro Wendell sa buhay mo nung SDA ka pa, and then papunta sa pagiging Katoliko, bro? Ulit, ang Ganito yan. pagbalik. Oo, yun nga, sinabi na sa akin, may potential daw ako. Sabi nila na ginagaydan daw ako ng Holy Spirit. Sabi sa akin ni Kiasugi. Talagang salamu ako sa mga Seventh-day Adventist. Dinala pa nila ako doon sa Mountain View College sa Bukidnon na nagkaroon ng Philippine World Youth Congress para gusto nila akong ipakilala na gagawan na ng paraan para ako mapaaral doon sa AV Theology sa Mountain View College sa Bukidnon. Pero doon ko sa Bukidnon natuklasan yung handbook na Seventh-day Adventist believe. Doon ko natuklasan na ang Seventh-day Adventist was founded by Ellen G. White. So, pagdating ko sa tent, kinausap ko si Perfecto Lubiranes, no? Yung debater ng SDA sa Osamis, Perfecto Lubiranes. Sabi ni Perfecto Lubiranes, ang Iglesia ni Cristo daw na genuine ay Sabadista. Nung tinanong ko yung handbook, kasi nagpaserox kasi ako doon sa sa Seventh-day Adventist Believe. Doon ako nagpaserox sa loob ng Ellen G. White Study Center. Na pinakita ko sa kanya, sabi niya, kasi nakalagay siya doon, the spirit of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. So tinanong ko itong si Perfecto Lubiranes na alam ko, member ako ng Seventh-day Adventist Church. At alam ko rin na dahil ako member, ang founder nito si Ellen G. White. Sabi dito Tapos sa page, sa ibang pahina, luma yun 153 yata, ngayon page 167 na merong apostolic church tinatag si Cristo. Si Cristo ang founder. So may dalawang iglesia sa kanilang Adventist belief. Isa founded by Christ, isa founded by Ellen G. White. So tinanong ko rito si Perfecto Lubiranes. Tinanong ko siya, hindi ko makalimutan ang sinagot sa akin ni Perfecto Lubiranes. Ang sabi niya, di naman natin tinuturo na tayo ang tunay na iglesia. Sabi niya, malapit lang tayo sa tunay. Pero nakapagtataka, bakit ang mga bagong sulp ngayon ng mga SDA nasasabi sila daw tunay na iglesia? Kaya ngayon, dahil doon, medyo nanlamig ako, konti lang naman. Pagbalik sa Osamis, na-meet ko si Brother Wendell sa Libong. Yun nga, una kong kay Brother Wendell is, ano ba to? Nangangaral ng Biblia, tapos nakakwintas pa ng Diyos-Diyosan. Kasi Brother Wendell kasi meron siyang kwintas na Ang laki ng cross nun. Nangangaral ng Biblia, tapos may kwintas na Diyos-Diyosan. Yung sabi ko sa kanya. Tapos, debate kami ni Brother Wendell. Iniimbitahan nila ako sa kanilang Bible study. No? Sa kanilang Bible study, iniimbitahan nila ako doon. Walang matinong Bible study nangyayari kasi dinitibati ko si Brother Wendell. Dahil dinitibati ko talaga, nilalabanan ko siya hanggang sa aking makakaya. Sinabi niya sa mama ko na, Ma'am, hindi namin kaya si Jando kasi totally brainwashed. Nako. Kaya si Brother Tata, tinanong niya kung nasaan ako. Sabi ng mama ko nasa Bukidnon daw, sinama sa Bukidnon. Sabi ni Brother Tata, pagbalik noon, pabalikin mo rito. Dahil gusto ko siyang makatalakayan sa programa ko sa Lamdag sa Pagtuo. So, Lamdag, Liwanag. Sa DXDD. So, sinabihan ako ng mama ko, iniimbitahan ka ni Brother Tata Rosal sa Lamdag. Doon, lagi kami nagbabangayan doon.
Pati Dialogos pagtuo, bangayan talaga. Ayoko talaga mag-surrender. Pag naiipit ako, sabihin ko na lang, namimiloso po naman kayo eh. Mm. Pero ramdam ko yung pagkaipit ko ha. Ramdam ko. Yun nga bro Jando, yung narisaling tatanungin ko bilang isang dating debater ng ibang sekta. Kapag kasi inalantad na sa yung katotohanan, so bakit hindi nyo natatanggap kahit nasa harapan nyo na yung ebidensya, complete evidence or reference? Mm. Pride. Pride. Ang reason. Pride ang reason nun. Kasi, last dialogue ko sa pagtuo na nasa pa ako, mainip ako sa SDA. Kaya dialogue ko sa pagtuo, tinanong ako ni Brother Wendell Talibong na kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino? Hindi ako gaya ng mga SDA ngayon, nasasagot ang agad ng Constantino na hindi nagsasaliksik. Mm. Di ba? Sabi ko, bigyan mo ko ng 1 week. Sagutin ko yan. So talagang tiningnan ko, punta ako sa Sami City Library, lahat doon ng mga dictionary, encyclopedia, tiningnan ko. Kung may Roman Catholic Church, walang nakalagay na founder, hahanapin ko sa ibang libro. Kasi ang sadya ko kasi ang founder. Yung pag may nakalagay naman na founder, ayaw ko paniwalaan. Dahil lang nakalagay, Jesus Christ. Mm. SDA ayoko talagang paniwalaan. Hindi ko na lang, sila lang yung gumawa niyan, kasinungalingan yan. So hanap ako ng ibang libro. Wala. Kaya nawala na ako ng choice sa mga libro, lumapit ako sa mga anti-Catholic. Mm. Mga ngaral ng ibang sect. Isa sa mga kinonsulta ko itong si Samudal ng Church of Christ. Church of Christ, hindi yung kay Manalo. Church of Christ siya, hindi sila gumagamit ng ng instrumento. Ang sabi niya, ang founder daw ng Roman Catholic Church ay si Pope Boniface. Mm. Uy. Bago yun Sinearch ko si Pope Boniface, natuklasan ko, siya pala, mayroon pa pala mga papa mas nauna pa sa kanya. So, paano siya magiging founder kung meron pa mga papa mas nauna sa kanya? So, bagsak. Lumapit naman ako doon sa Iglesia ni Cristo. Kasi yung kapitbahay namin sa Carmen Annex, yung pamilya de la Cruz, sila, yung tagagawa ng ice cream, Iglesia ni Cristo sila. Tinanong ko, ang sabi nila, ang buhay pa si nun, si Christopher nun. Buhay pa si Christopher nun. Sabi ni Christopher sa akin, si Bishop Ignatius of Antioch. So, sabi ko, habang ko binibigyan ng sagot, sabihin ko sa sarili ko, lagot ka, Wendell, lagot ka. Mm. Kaya idinodo bullshit ko muna. Ako iharap kay Wendell, ang sinasabing founder, dinodo bullshit ko muna yung background. Yeah. Kaya natuklasan ko kay Bishop Ignatius, third Bishop of Antioch. Mm. Dahil third, may second, may first. Yes. So, hindi siya ang founder. Hindi siya ang founder. Wala rin namang record na tumiwalag si Bishop Ignatius sa Iglesyang Tatag ng Panginoon. Kasi ang first Bishop of Antioch si Apostle Peter. Yes. Dahil si Apostle Peter ang first Bishop of Antioch at siya ang second successor, ibig sabihin, Hindi siya founder. connected yon sa Tatag ni Cristo. So, wala namang record na umalis si Bishop Ignatius sa iglesia. So, mahina, mababaw. Marami ako na mga naitatanong hanggang sa naubusan ako ng pagkakataon, tinanong ko na doon sa pastor na namin. Sa pastor na namin. Ang last option na talaga to, pang last option. Tinanong ko sino ang founder. Sabi nila si Emperador Constantino. Yan. Emperador Constantino. Kung naalala nyo kagabi, kahapon sa debate ng President Santiago, lagi niya binabanggit si Constantino, di ba? Ngayon, hinanapan ko yung pastor namin ng aklat na mababasa talaga na si Emperador Constantino, ang founder ng Roman Catholic Church, walang maibigay. Pero ba't hindi ko yan tinanong kay Don Mar kahapon? Kasi natuklasan ko doon sa paggamit niya ng Acts 7:38, nagsinungaling na siya. Mm-hmm. Sabi niya, mababasa daw doon sa Acts
7:38 na si Oo. Kristo ang nagtatag ng iglesia doon sa ilang. Nung Sa ilang. pinabasa ko sa moderator, wala naman. Tapos i-insist pa niya na meron. So nung nakita ko yung pagsadyang pagsinungaling ni Denmar Santiago doon, hindi ko siya tinanong tungkol kay Constantino de alam ko magsisinungaling na naman uli yun. Kaya nanabo ko yung pastor namin na ng aklat na babasa na si Emperador Constantino ang founder. Walang naibigay. So, ako ang nag-research. Pero natuklasan ko, tinanggap pala ni Emperador Constantino ang Iglesia Katolika nasa deathbed na siya. Kumbaga naghihingalon. Oh. Doon niya tinanggap, doon siya na bautismohan sa Iglesia Katolika nung nasa deathbed na siya. Pero before siya nalagay sa deathbed niya, membro na ang nanay niya, si Santa Helena. Yes. Tama. Kung siya ang nagtatag, bakit unang naging membro ang nanay niya kaysa sa kanya? Yun ay nakakatawa. Nakawindang yun. Tama. Oo. Ako kasi nag-iisip kasi ako eh. Hindi ako gaya ng iba na tinatakpan yung mali. Natakpan. Ako, nag-iisip ako. At sa panahon ko ng SDA ako, wala yung ideya na nagsimula ang iglesia sa Lumang Tipan. Bago lang yan sumipot sa dating daan, kinopya ni Camacho, kinopya ni Denmar Santiago. Kinopya ng mga panibagong SDA yun. Sa panahon namin, wala yan eh. Yung iglesia nang galing sa Lumang Tipan, wala yan sa panahon namin. Ngayon, naano ko doon na walang mababasa, walang ebidensya na si Kristo ang so nag-research ako ulit. Dinoble check ko pa. Sige. Granting, without admitting na si Jesus Christ na ang founder ng Roman Catholic Church. Kasi hindi ko natapos sa isang linggo na siya ang founder. Granting without admitting na siya ang founder. So, pinag-aralan ko yung background. Kasi ang tunay na iglesia, nandyan yung mga apostol. Ngayon, nung panahong sila'y tumanda na o di kaya napatay sa persecution, sino maglilibing sa kanila? Tama. Siyempre, ang maglilibing na yung nagmamahal na membro. Gaya ba ni Kristo, di ba? Nung si Kristo ay namatay, andun si si Joseph of Arimathea. Di ba? Tinulungan siya, nagpadala ng liham kay Poncio Pilato na ikikip na yung katawan. Diba ganon? Yun ang ginagawa ng mga membro. Mahal nila ang kanilang mga ngaral, so sila ang maglilibing nun. Na namatay si Felix Manalo, ang naglibing sa kanya, mga membro niya. Nung namatay si Eranio Manalo, ang naglibing sa kanya, mga membro niya. Nung namatay si Elis Soriano, ang naglibing sa kanya, mga membro niya. Nung namatay si Ellen G. White, ang naglibing sa kanya, mga membro niya. So kapag ikaw ay tanyag ng mga ngaral sa isang iglesia, pag namatay ka, ang maglilibing sa iyo, yung mga nagmamahal niyong membro. Di ba? Amen. So, Amen. saan nakahimlay ang katawan ng mga apostol? Ayun. Amen. Natuklasan ko. Lahat nakalibing sa simbahang Katoliko, maliban kay Judas Iscariote. Kung nakalibing sa simbahang Katoliko, na yung ebidensya na true church, mukhang nadagdagan ng puntos, hindi ba? Opo. Kasi kung ang SDA ang true church, bakit walang ni isang apostol ang nakalibing sa SDA church? Pangalawa, nagsulat ang mga apostol ng kanilang mga sulat, gaya ng unang Korinto, Aklat ng Gawa, Mateo, Lucas, Marcos, nagsulat sila. Pag sila mamamatay, syempre, yung kanilang isinulat, yun ay kanilang itatagubilin sa kanilang mga pinakakatiwalaan. Membro pa rin. Pasa po yung membro na yun, namatay na, yun naman na ihahabilin niya sa kapagkakatiwalaan niya, membro pa rin. Hindi niya pwedeng iiwan yun sa mga pagano. Sa membro talaga. Ang tanong, sino ang nakapagpalabas ng aklat ng Bagong Tipan? Walang iba Katoliko eh.
Mhm. Kaya kung sasabihin ko na tututulan ko na si Kristo ang founder ng Catholic, paano ko lalabanan itong dalawang mabibigat na ebidensya na ito? Di ba? Ang napansin ko lang sa mga kasama ko, sabi nila, hindi totoo na si Kristo ang founder kasi unang-una kayo lang ang gumawa. Mhm. Mababaw. Yun nga bro, Mababaw? yun nga rin po yung argumento nila bro, maikat lang kita. Kasi at least ikaw, kahit SDA ka, naniniwala ka sa kasaysayan. Kaya nabuksan ang iyong kaisipan. Mm. Kasi yung mga SDA or ibang sekta, basta history, agad-agad, wala na, sarado na sa kanila, hindi na nila babasahin. Allergy sila Kagaya doon. nga sabi mo, gano'n yung argumento. Mhm. Oo, gawa lang ng tao yan, hindi yan kinasiyahan ng banal na espiritu. Ganun yung sabi nila, bro. At least ikaw, SDA ka, mulat yung kaisipan niya parang bukas, hindi sarado. So, yung hinahanap mo talaga, yung katotohanan. No? Oo, bro. Oo. Kaya ngayon, nung naano ko yun na sabihin na nila, actually, wala pa akong kasamaan sa SDA Mhm. na pinatunayang mali ang referensyang ginagamit sa magitan ng ibang ebidensyang masabi natin mabigat. Wala. Mhm. Sabihin lang nila, hindi yan totoo, hindi ako naniniwala dyan kasi kayo ang gumawa. Ganun lang. Mhm. Mababaw lang, di ba? Oh. Yes, bro. Babarahin ka kaagad. Bro, sa mga ano natin, yung mga santo na inilibing sa kanya-kanyang simbahan, wala bang nangangahas na sabihin na, nako, hindi naman sila yung talaga nakalibing dyan. Di ba? Ano paano nila? Meron. Yan. Ano na kwento lang nila yan. O sige, kwento. Patunayan yung kwento lang ito. Ayun nga. Patunayan yung kwento lang ito. Katunayan, marami talaga nagpapatunay, kahit pa protestante nagpapatunay na ang mga apostol nakalibing sa mga simbahang katoliko. Mhm. Pero sila, matigasan sila ng apog, sabihin nila na totoo yan. Patunayan yun, hindi totoo. Ay, hindi totoo, katoliko gumawa. Ganun lang kasimple yun. Wala. Mababaw na argumento. So, Magmula nga bro, nung narinig ko sa'yo yun, yung saan sila nakalibing. Oo. Parang sa'yo ko lang narinig yun eh. Laking impact Actually, nun. sa'yo ko lang yung natutunan. Totoo yun. Oo nga no. Ba't hindi natin to ginagamit na argumento? Matibay na ano to? Matibay na katibayan. Kung gusto mong pa-shortcutin, huwag mo nang pahabain yung istorya, doon mo lang daanin. Di ba? Oo. Parang oo nga, mapapaisip ka agad no? Kasi sabi nila yung mga apostol, hindi mga katoliko. mm, Yun yung sasabihin nila. Kaya naisip ko Gaya yung na- sinabi ni Bro John do. Hindi gaya ni sila Denmark katoliko. kahapon. Oo nga. Gaya ni Denmark kahapon. Sabi ni Denmark, ang founder sa Badista, ang membro sa Badista rin. Ganun pala. Saan sa SDA nakalibing yung mga apostol? Kailan sila Tatawa na naging ako. bishop? Kailan sila naging Jesus. bishop sa simbahan ng SDA? Wala. Yun. Kailan sila naging Tandaan doon. bishop kailan sila naging bishop sa simbahan ng Judaism? Wala rin. Sa Katoliko doon sila nakalibing. Kasi yung ating katedral, diyan ililibing yung mga obispong namatay. Di ba? Diyan ililibing. Tama. Yung mga apostol, mga bishop yun eh. Natulad, nilibing sa simbahan Katoliko yun. Kagaya bro, ang bishop namin dito sa Tarlac, di ba, kailan lang siya namatay? Mm. Kung saan siya inilibing? Doon sa likod ng altar ng aming katedral. So natuklasan ko, dalawang bishop na pala yung nakalibing doon sa simbahan namin sa katedral. Ganun yun. So, ang mga apostol nakalibing sa simbahan, hindi sa sementeryo yan ha, simbahan talaga yan. So doon sila membro. Ngayon, pagbalik ko sa DXDD, sabi ni Brother Wendell, may sagot ka na. Meron akong sagot, pero ayaw ko lang banggitin na meron na kasi SDA nga ako eh. Sabi ko na lang, bigyan pa ako ng isa pang linggo. Sabi ni Brother Wendell, dadagan ko yung problema mo. Ito pa, kung hindi si Apostol Pedro ang unang Santo Papa ng simbahan Katoliko, sino? Ayun, nagsis naman ulit ako. At talaga napakatibay na ebidensya na si San Pedro ang unang Papa. Pero
nang tanungin ko yung mga kasamahan ko dyan, paano tutulan niya, nasasabihin lang nila, sino ba ang tumawag kay Pedro na Papa? Ay, hindi naman yun ang batayan eh. Hindi na batayan. Kaya siya naging unang Papa kasi siya ang unang obispo sa Roma. Kasi ang Pope is the Bishop of Rome. Sino ba ang first Bishop of Rome? Apostle Peter. Apostle Peter. Hindi siya naging Papa dahil may tumawag sa kanyang Papa. Oh. Hindi ba? Tama. Yeah. Oh, so ang argument nila, kung ikukumpara ko sa argument ng Catholic, napakalakas. And then after that, 1 week, naubusan ako ng oras ko. Doon ko na kumbinsi na mabigat ang ebidensya ng Katoliko. Mabigat ang ebidensya nila. So, nagbalik ko sa katedral, nagdasal ako doon sa loob ng simbahan, humingi ako ng kapatawaran, nang biglang dumating si Wendell sa aking likuran. Kasama si Ate Sara. O si Brother Wendell, si Yung asawa niya. Sila yung magkasama nung ako'y nakita ni Brother Wendell at tinapik niya ako sa aking balikat. Sabi niya, "Uy! Dito Nandito ka. Ako'y nagulat kasi caught in the act yan, nakaluhod, no? Caught in the act, sa Badista. Caught na ko sila. Caught in the act, nakaluhod. O, sabi ko na lang, nandito nga rin kayo eh. Alam ko, nag-ano ka ng nung puting tela, suko Wala na na. ako lusot. Wala na ako lusot. Sabi ni Brother Wendell. Sabi ni Brother Wendell, Alam na halika, this, parang sama gano'n. ka sa amin. Dinala nila ako doon sa IBJT kasi doon sila nagsasagawa ng doctrinal exposition. Yung term doctrinal exposition, una yan, nakuha ko yung title na yan sa DXDD Doctrinal Exposition. Kina Brother Wendell talaga yan. Yung doctrinal exposition. Kasi kay Eli Soriano, Bible exposition, di ba? Bible exposition. Sa Service o Osamis Doctrinal Exposition, doon ko kinuha yung title na punto por punto Doctrinal Exposition. Okay. IBJT, ako kasi bumuo ng punto por punto. Yes. Kaya doon, pagdating namin sa IBJT, napagtripan pa ako ni Ramel Cabag, isa sa mga CFD sa Osamis, napagtripan pa niya ako na ang Bible daw ay sa Katoliko, wala akong magawa kasi huli na sa akto. So gusto ko na lang na ko yung isip ko sa maglibang kaya muna ako Kaya pinagtripan ko si Ramel Cabag, pinatulan ko siya, dinibati ko siya doon sa gilid. Naging maingay na yung boses namin. Sabi ni Brother Wendell, sigawan kayo. Huwag nyo nang awayin si Jando. Kasi kasamahan na natin yan. Kaya nagulantang. Yun nga, bro, may follow-up question ako dyan. Kasi iniisip ko, yung kwento mong yan, naisip ko si San Pablo. Di ba si San Pablo, tinutugis yung mga Kristiyano noon. Tapos bigla tinawag siya ng Panginoon. Tapos pinuntahan yung mga apostles. Yung tagpo na dumating si San Pablo doon sa kinatataguan ng mga apostol, yun naman yung iniisip ko, nung ikaw naman na bilang SDA, nakadibati nila, sabihin na natin kaaway nila, tapos bigla kang darating doon. Makikita ka nila, magugulat sila. Andito si Bro Jando. So, ibig sabihin, mag-prepare sila dahil automatic, atakihin ka eh. Ano yung argumento mo. Tapos nung sinabi ni Bro Wendell na kasamahan na natin siya, ano ang naging reaksyon ng mga Katoliko na nga nandoon? So, gusto ko lang malaman. Silang lahat nagulantang, specifically ang mga Catholic faith defender na kinalaban ko rin. Gaya ni Arnold Ramoso, Ramel Cabag, Castro, tsaka meron pa dyan, si Rene Boy, nakalimutan ko lang ang palido ni Rene Boy. So, lahat sila nagulantang nang sabi ni Brother Wendell, kasamahan na natin yan. Kaya nang nagulantang si Ramel Cabag, sabi ko, kasama ka na namin? Paano? Ganun? Hindi na lang umili. Kasama ka na? Uy! Hindi kanila niyakap. Ganon, diniyakap.
So, ibig sabihin, nagduda pa Ay, noon, ano? panahon na yun? Siyempre, ang pinakaunang yumakap sa akin si Arnold Ramoso. No, hindi siya nagdalawang isip na paniwalaan yung sinabi ni Brother Wendell. Yung iba kasi, sure ka? Sure ka? Pero si Arnold Ramoso, hindi siya nagtanong kung sure ba ako. Siya yung unang yumakap sa akin nang ako'y nagkatolik ko. Galing. Kaya dahil doon, but it doesn't mean, it doesn't mean na convinced na talaga ako. It doesn't mean na convinced na talaga ako. Aware si Brad Tata na sa panahong yun, floating pa ako. Floating pa rin ako, no? Some parts sa doktrina Katoliko, tanggap ko na si Cristo ang founder. Tanggap ko na si Apostol Pedro ang unang papa. Tanggap ko na rin na hindi ko na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero may ibang aral na hindi pa talaga ako convincing. Kaya floating. Sa panahong floating na yon, nagpapanggap ako na member ng Ang Dating Daan. Pero ang totoo, diehard fan ako ng programang Ang Dating Daan. Diehard fan ako ng programang Ang Dating Daan. Pero hindi ako member. Pag nagtanong sa akin, sabihin ko lang, halimbawa, dinala ko doon sa INC sa tapat ng Ozami City National High School. Nagkaroon ng tanungan, nagkaipit-ipit sila. Tinanong lang ko, anong relihiyon mo? Ang sinabi ko, Dating Daan. Pero hindi ako Dating Daan, Katoliko na ako. Floating pa ako floating pa. So, anong nangyari? Ginawa na strategy ni Brother Wendell para talaga ako maging Katoliko na. Ma-stabilize as a Catholic member. Sa dialogo sa pagtuo sa DXDD, tuwing linggo yan, alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. May mga, gising na si Divine, may mga ilang pastor ang umaakyat dyan, nakikipagdebate, nakikipagtalakayan. Ang ginagawa ni Brother Wendell at Ate Sarah, umaalis sila. At ako ang inuutosang mag-take over sa programa. May mga video naman sa YouTube, no. Ako yung pinapaupo doon, ako yung sumasagot, napapalibutan ako ng mga pastor. Kaya dahil doon, nagsumikap akong mag-aral at natuto, naging stable ako sa pananampalatayang Katoliko. Yun ang strategy ginawa ni Brother Wendell. Ako yung ginawang anchorman sa dialogos pagtuo. So yun nga, kaya naitanong namin yung influensya ni Bro Wendell sa iyo. So ibig sabihin, hindi ka pa talaga bumabalik sa Katoliko, pero si Bro Wendell, nararamdaman na niya. Ramdam na niya. Kasi nakita ka nakaluhod, parang di ba, Bro Emmanuel? Sign of pagsuko yun humility. Pagsuko na, parang Bro Manuel, baka may tanong ka. Hindi, yun lang naisip ko kasi back to nabanggit ni brother si Brother Denmar. Kaya na-excite ako dito sa debate nyo, Brother Jando, kasi iniisip ko ano kayang bagay na natuklasan ni Brother Denmar na muli siyang from the CFD, babalik siya doon na maaring hindi alam ni Brother Jando. Kaya sabi ko baka may ibang pasabog to, pero nakita ko kasi talagang malayo naiiba yung mga reasoning niya. Kasi nag-expect ako ng something na mabibigyan diin niya na itong dahilan bagamat ako'y naging Catholic faith defender and yet bumalik ako, talagang totoo na pala to. Nakita naman natin sa naging flow ng debate kung papaanong naipanalo ni Brother Jando yung Ngayon, Brother Janto, may tanong lang ako. Siyempre, nung naging debater ka nung Adventist, no, ay hindi maiiwasan na marami kang na-convince at naiakay din. Ngayon, ang tanong ko dito, ano naman ginawa mo hakbang para sila maibalik sa Katoliko? O may guilt feeling ka ba kung nandoon pa sila? Oo. Mga barkada ko, totoo yun, mga barkada ko. At bakit? At ang nangyari, nang ako'y lumabas, nakikipagtalakayan ako sa mga Sabadista. Sila nakita nila yon, ako nakikipagtalakayan sa mga Sabadista. Ang sabi nila, ba't ka nandyan ngayon sa Katoliko? Hindi ba tinitira mo yung Katoliko dati? Sabi ko naman na natuklasan ko kasi yung mali ng SDA. Kaya yung mga naakay ko doon, pati sila lumabas. Okay. Naakay mo, nabalik mo lahat.
Bro, Ay, Divine! bro, naalala ko na Si binanggit mo na namalagi ka rin doon sa sa bahay nung ng mga Adventist at ikaw ay Pamilya, namasukan bilang panadero. Naisip-isip ko habang sineshare mo to, ito yung klase ng panadero na wala siguro silang hopyang baboy. nasa pamilya uba ako sa next doon sila yung sa akin, nag-accept sa akin. Nagtrabaho ko doon sa Manabay. Isa sa mga kasamahan namin sa simbahan. Bakery siya pero hindi siya bakery. Bakery bro, hindi bakery. Bakit? Bahay lang siya eh. Nasa kusina, doon luto, pero ang display, inihahatid ang tinapay sa mga tindahan. So, doon kami, teaching yata yun. Teaching family. Hindi naman sila, yan, Dr. Ditching. Hindi na teaching. Pamilya teaching to. O, Boki. Ay. Divine. Kailangan na ng yan? Masikit. Oo. Paano ko Ayan na, Chartner Apple, siguro Kailangan para mas gawin nating madali na nakaka-curious naman, pumasok si Brother Wendell sa eksena. Ngayon naman, ang gusto kong itanong kung paano naman pumasok si Father Darwin. paano mo nakilala? Yan na medyo nakilala si Father magkakatropa Darwin? na kayo ever since Para papalapit na tayo doon sa... dinala ako ni Edgar Logan sa Bohol. At doon sa Bohol, nagtrabaho ako as labor sa construction. And si Brother Darwin, bahay niya nila doon sa Tagbilaran sa Biginting. Uloy mo. Bahay nila si Brother Darwin, nagpaayos ng sasakyan. Doon ko siya na-meet. Hanggang sa dumating yung panahon, kinuha ko ni Brother Darwin ministry para mag-training ng mga bata as preacher. Ganito yun. Nandun kami sa Leyte. May talk si Father Darwin for 3 days sana, pero half day lang ang nangyari kasi nag-warning yung police na pag tinuloy namin, huhulihin nila yun sa simbahan. Kasi na pandemic. Oo, at nagmadali kaming umuwi dahil magsisimula na yung lockdown, no? Kamunti kami hindi makabalik sa amin sa Bohol noon eh. At dahil naabutan kami ng lockdown, hindi ako makauwi sa amin. So, andun lang ako sa kumbento. At meron kasi akong bowlingon sa tapat ng simbahan. So, doon lang kami. Lagi ako nagla-live. Bisaya pa yung mga live ko. Actually, nasa ko pa yun. Nasa mga nasa mga Google Drive ko pa yung mga video na yun. Nang ako ay nangangaral. Cellphone lang gamit ko. Ilagay ko yung cellphone dito. Ganyan. Ilagay ko ng para yung boses ko pumasok sa cellphone, gagamit ako ng ganito. Headset. Ikakabit ko yung cord ng headset sa cellphone, tapos may microphone yung di ba? Ito itatapat ko dun sa tapat ko sa lamesa. Papatungan ko to ng lib para hindi siya tumaob. Nagsasalita ako kahit malayo ang cellphone, malinaw yung boses ko. Dahil doon, minsan may nag-request na kay Father Darwin na i-rebat daw yung pahayag ni Bishop Rod Cobos ng Davao. Dahil doon, sabi ko kay Father Darwin, Padre, lalo tayong magagawa ngayon. Lahat ng activity namin natigil. Sports evangelization, natigil. Weekly Bible study, natigil. Praise and worship, monthly praise and worship, natigil. Yung aming monthly na market preaching, natigil. Lahat natigil. Lahat ng activities. Pati misa, natigil. Yung misa doon sa private mass. So, lahat talaga natigil dahil doon sa lockdown, pandemic. Kaya, gawa tayo ng programa. Sige, ikaw gumawa.
Ako gumawa ako ngayon, pati intro, pati title, ako gumawa. Ito nang pati gawin natin, Padre. Kung yung taga-tanong, ikaw yung taga-sagot. Yun. Saan ko kinuha yung idea? Doon sa programa ni na Father Abe Arganyosa at saka ni Attorney Marwil. Attorney Marvil. Oh, kinuha, di ba? Dalawa sila. Mhm. Isa taga-tanong, isa taga-sagot. So, ako tatanong, si Padre yung taga-sagot. Ang nangyari, Bisaya pa yon, Bisaya. Tagalog sila. Grabe, Tagalog sila. Kami, Bisaya kami. So, dumating yung panahon, ang pinakauna naming viewer doon si Ate Josie Leyson Gonzales. Sabi nila, hindi nila maintindihan. Intindihan. Yung Tagalog subtitle. Ayun. So, ako yung nabugbog sarado sa Tagalog subtitle. Ilang gabing puyat. Tapos, kailangan madaliin yung video. Tapos, sinabi ko na lang, Dre, mag-Tagalog na lang kaya tayo. Wala subtitle. Buti Mas na lang. madali. No? Pero Bro Jando, ibig ba sabihin si si Father Darwin, never talagang nagsasalita ng Tagalog. Never. Never kasi ultimo word na pananampalataya, hirap siyang bigkasin. Oh. Talagang matinding adjustment. Palataya, No? hirap siyang bigkasin. Doon sa debate nila ni Ramel Parba, sa binanggit niya yung idwa palataya, nahirapan siya doon. Nagtawanan yung mga INC, di ba? Sabi niya, hindi mo kasi ako hindi ako Tagalog. So, hirap siya. Yung 20 minutes na video, nire-record namin ni Father Darwin yung 2 oras. Okay. Talaga. Oo. Paano mo siya naturuan, Bro Jando? Kung ganon. Kasi si Father Darwin kasi kapag nag-iisip siya ng ng kailangan niyang sabihin, i-construct niya yung words, lagi siyang yung mga kapatid, no? Ito kasi yun eh, no? Ang si Ate Glo, no, ganun. No? Pangit pakinggan like no ng no. So, yun ang in-exercise ni Padre na paano niya mawala yung no niya. So, yung 20 minutes na video, nire-record namin yung 2 hours. Hindi talaga. Tapos nun, ito na, hanggang sa si Padre, talagang siya, sincere siya na matuto ng magtagalog. Actually, hanggang ngayon, yung term atin, natin siya. atin, yung sa atin, yung word na sa atin, ito ay sa atin, di ba? Ito may lumapit sa atin, di ba ganon? Lumapit sa atin. Ang nababanggit niya, may lumapit natin. Di ba hanggang ngayon? Instead na sa atin, ang nabanggit niya is natin. So, hindi pa rin siya gano'n talaga sa Tagalog. Fluent. Pero at nakitaan natin na talagang nagsisikap siya na matuto ng Tagalog. Isa pa, Brother Jando, may word siya na minsan na medyo parang nalilis yung yung namangha. Yung namangha, nagagamit niya rin do sa dapat hindi, na parang hindi positive thing namangha. Pero ang niya, nagulat, parang nagulat sila. Parang, namangha mga ganun. Instead na nagulantang. Instead na siya. or nagulat, kanya nagagamit namangha. Kasi yung namangha, ipinit na wow. Na-amaze. Eddie, wow. Yun ang pero nagulat niya. Though pare-pareho siya pero iba-iba ang meaning. Nagulat, nagulantang, namangha. Di ba? Sa kanya, yung 3 words na yan, isa lang namangha. So hindi pa talaga siya abisado, pero at least gumagawa siya ng paraan para niya. Amen. Salamat talaga. Ma-fluid niya yung niya, yung pagtatagalog. Ibig sabihin, Bro Jando, ikaw yung nag-influence sa kanya na mag-Tagalog talaga sa online. Ikaw nagturo, ikaw nag-direct. Ako yung didirect lahat. Meron akong ginagawa. Meron akong ginawang movie dati, kami mga bata. Ang title ng movie na ginawa namin, Art the Devil. Wow. Parang napanood ko yun, ha? Sayang, hindi pa tayo nandito. Sana naging extra. Nalabas mo yun, Art the Devil na, about yun sa occultism.
Occultism, Oo, tsaka oo. bata. Galing nga eh. Kasi ako, artista ako doon. Artista. So, Oh. ako nga kinabibiliban ko yung grupo niyo, bro. Kasi ako, from Tarlac City, no? Hindi ganyan ka-active talaga. Mm. Sabi ko nga, ano kayang meron dyan sa lugar nila talagang Mm. active na active kayo. Ang market preaching nyo, mga Katoliko. Ang mga nagma-market preaching dito, Mm. ibang sekta. Sabi ko, buhay na buhay. Very Kaya yung active. nakita ko, yes, kaya yung nakita ko yung programa mo, sabay share. Actually, bro, Jando, ano yung mas nauna? Yung ODG o yung programa mo na punto por punto? Online deliverance. Online deliverance. Online deliverance. Parang ano. Group. Online deliverance. Nauna yung Oo. programa namin. Mm. Punto por punto, yun ang nauna. Sa online deliverance, oo. Yun ang nauna yung programa namin. At saka So, ano, paano kayo napasok naman doon sa pagde-deliverance, bro? si Father Darwin, tinuruan ni Father Wendell. Mhm. Si Father Wendell ang unang nakapasok sa deliverance ministry. Then si Father Wendell ang nag-empower kay Father Darwin para magsagawa. Father Darwin, pumunta ng Usamis, doon naman siya nag-training. Napanood niya, nag-actual siya doon hanggang sa pagbalik niya dito, nag-deliverance minister din siya. Very active ang aming ministry kasi ang aming pari mismo, dugong CFD. Mhm. Yes. Yun ang nakaano sa amin malakas kasi yung aming pari mismo, yung backup namin, dugong CFD. Yun nga, bro, apologies na si FD. Tapos, ano pa siya? Deliverance pa. Minister. Exorcist. Exorcist pa. Exorcist priest pa siya. Oo. In one. Parang Kaya sa kompleto. buong Pilipinas siya lang yung ganun. Ah, No, siya Kompleto lang ang Ricardo. ganun. Oo. Catholic Baka defender bumubundo pa eh. Actually, Catholic defender na, apologist na, exorcist pa. actually Exorcist bro, pa. ang isa talaga sa nakapukaw sa akin dito Grabe sa talaga. programang punto por punto, isa yan yung dahil sa deliverance. Kasi may mga casing na bihirang tinatalakay yan na sa live na ganyan. So maraming mga case. Kaya kumbaga, common yan may makita ka na sinasagot about apologetic, pero yung may halo na deliverance, nandun yung curiosity ng tao Tapos nandun yung dumami na rumampant, nakita nyo yung pag-follow dahil dyan sa deliverance. Ngayon bro, ang tanong ko kasi, nabanggit mo sa simula na nandun yung curiosity mo dahil ang grupo mo nga is Blue Psychic. Ngayon, nung ikaw ay naging deliverance minister, anong pakiramdam mo? Aba, legit na legit ako ngayon na talagang magpapaano. Kasi dati, nung ako nasa Blue Psychic pa, kung napapakunyaring mga psychic daw, gusto ko talaga makakita talaga ng kung nakita ng mga taong open ng third eye. Kaya minsan, gusto kong matuto. Meron akong lola na member ni Robin Cleo ng PBMA. Sabi ni Lola Linda sa akin, pwede niya raw ako turuan ng mga orasyon para mabuksan yung aking third eye. Doon ko nalaman yung orasyon ng PBMA, yung Korami Yumini Seminuam Bilurim Pisara Mowim Desa Marato Maximo Krambe Kriam. Noon ko nalaman yun kasi hindi na kami nagdadas. Yan na Rosario. Kaya sabi nila, dasalin mo yan, then request mo, buksan ng third eye mo. O sige, ginagawa ko. Pero hindi talaga nabuksan ng third eye ko Hanggang ngayon, hindi nabuksan ng third eye ko. Pero minsan talaga, nananaginip talaga ako na bukas na. Pero panaginip lang yun hindi talaga yun. Ako talaga bukas ng third eye. Tapos ngayon, nasa deliverance ministry ako, natuklasan ko, hindi pala siya gift hindi pala siya gift kasi akala ko dati gift siya Hindi pala siya gift, siya pala ay curse. Ang nagsabi mismo si Jay Costura, siya ay curse kasi hindi siya makatulog sa gabi kasi iniistorbo siya dahil humihingi daw ng tulong sa kanya. Yung napanood ko yung si Ed Calawag doon sa Paco Cemetery. Yung cameraman niya okay na okay pero si Ed Calawag
Amuntik na mamatay doon. Oh. Iba ang pala Mm-mm. ang third eye, no? So ako pala, Dati yun Brother ang pangarap. Janzo, may third eye pala ako. Ngayon ko lang na-realize kasi yung tingin ko sa mga babae, lumalagos nung araw eh. Kaya Ay, buti na- X-ray vision naman siguro X-ray yan. ba yan? Buti na lang. X-ray vision yan. Mm. Oh, Pasok ka sa X-Men. Si X-Men ka na babagay. Ayan. So, Ayun bro. So, kasi, kaya natanong namin yung puto for punto din. Doon na kami pumasok sa buhay mo, Nax. oo nga. Dito Sa buhay mo talaga. nang gambala, no? Yung mga makukulit na mga pasyente noon. Tapos at dahil sa programa nyo, nabuksan yung kaisipan namin din nga sa spiritual warfare din. Mm-mm. Diba? At dahil nga doon, nakapag-aral kami or nakapag-attend kami ng conference ni Bro Emmanuel sa Manila about spiritual warfare. Kasi sa inyo namin una yung nalaman. Yes. So yung tanong ko Bro Janto, kasi ano yun ang kalaban yan haharangin. Mm-mm. May mga harassments ka ba na naranasan dahil sa pagtuturo ng Mm. ganyan, ng spiritual battle or warfare? Ano yung experiences ko dyan? Oh, meron akong harassment na natatanggap. Minsan nagkakasakit ako. Mhm. Nakasakit ako. Tagal na yung malat ko matagal gumaling. Pag namalat ako matagal gumaling. Saka yung high blood ko dati, kung ako nalala ninyo, lagi Naalala ko na, tumataas. na-confine ka nun eh. Nalala, sunod-sunod na pagtaas yung high blood ko. Mm-mm. Oh. Yun, isa yun sa mga retaliation na tanggap ko. So, dinideliverance din ba kayo ni Father Darwin lagi dyan? Anong buwan yung last na lagi kami di-deliverance dati pero kamakailan lang mukhang wala na. Mm-mm. Wala naman nag-react. Meron yung mga kasi Mga? una itong bahay namin tinitirahan, haunted house to dati. Oo. Oo. Haunted house to. 10 years itong hindi tinirhan kasi ang tumitira dito ilang araw lang aalis na kaagad dahil may nakikita lalo na itong studio. Mm-mm. Ito yung lugar kung saan may nagpapakita daw mistisong lalaki nakakurbata. Pero hindi ko pa siya nakita. Minsan nga nag-iisip ako pag binuksan ko to sa tabi baka pag sinip ko may nakaupo dito sa loob eh. Akala ko nasa kumbento kayo. Mm-mm. Wala. Pati lang nasa kumbento. Kayo andyan. So, yun pala. Hindi naman nakatuksido yung yung multo dyan. Makaayos yan. Yung anak-anakan ko rito, meron ako kasi pong anak-anakan si Marjo, anak-anakan ko yun, imaginary daughter ko. Mm-mm. Kaya, pagdating dito, nag-react siya. For the first time, ako nag-deliver sa kanya, hindi ko ma-explain yung yung habang tinitingnan ko yung mukha niya na sinigawan niya yung crucifix na ayaw ko sa'yo. Mm-mm. Diboto yun. Tapos sinigawan niya, ayaw ko sa'yo. Mukhang hindi ko maano yung pakiramdam ko na Apollo deliverance sa kanya. Ganun ang kanyang reaction. Pero din, isa sa mga mga estudyante pa rin dito na ganun din, nag-react. Minsan nag-uusap sila dito sa kusina, mga alas 12 yata, binato ng bote ng olive oil. Binato. Tapos yung lugar kung saan galing ang pagbato, sa taas. Tapos yung taas noon, tulog na lahat ng tao doon. Mm-mm. Tulog na lahat ng tao, imposible bumato sa amin. Pero sabi ng isang pasyente na nakatira dito, sabi niya nakita niya isang matandang babae nakatayo doon sa balkon, siya yung nagtapo ng bote. Mm-mm. Yan talaga. Bro, pag ganun ba, So, may may harassments kaba ka pa bang nararamdaman? Wala Kapag na. nag- Wala. Anong mas nakakaba, yung makipag-debate ka o makipag-deliverance? yung
ang nakakakaba sa akin, pag may nangyaring masama kay Divine, Ayun. yun. Oo. Mm. Nung minsan tumaas ang ano ni Divine, yung kanyang ang tawag doon, yung nagkaroon siya ng ano, ng Hello. Mm. UTI. Oo. Oh, Nagkaroon siya ng UTI, yun, natakot ako doon. Kaya kapag siguro may yung pagkaba sa akin, pag may mangyari yung masama sa anak ko, yun. Oo. Lang. Yung kalaban, hindi ako kinakabahan sa kalaban. Yan. Nakaka-inspire Yan yung mga nga eh. ganyan eh. parang bilang mga magulang, no, pag yung mga anak na natin yung medyo nakakasakit, nasasaktan, yung parang yung mga kahinaan ng mga magulang talaga, no? Diba? Mm. Ayun. So, Bro Emmanuel? Ayan, siguro bago namin hingin Brother Jando yung word of wisdom na magmumula sa iyo at payo mo sa amin, gusto ko lang na isang direct to the point na na sagot, no. Ito tatanungin Straight to the kita, point. straight to the point. Nung bang plinano mo itong punto por punto, na forecast mo na imagine mo na magbo-boom na ganito yung Oo. magiging output niya? Ay, hindi. Mo, Wala sa isip ko ito. Sa totoo lang, nang ginawa ko, ang sa akin lang, i-share ko sa iba ang alam ko. Para magamit ng iba ang alam ko. Yun, nakuha namin si Romel Palma, nakuha si Oo nga. Jude, nakuha si Angel, nakuha si Aljan, nakuha si Badtata, si Badruin, Badruin, dada na si Badruin, Badtata, nakuha si Badtata. So, wala sa isip ko na magiging ganito eh. At ba't naging ganito? Dahil sa mga supporters. Sino ba nag sa amin ng camera? Oh, yung dati ng camera na support. Si Rana, ang nagbigay ng camera ng gamit ko ngayon. Yung Mr. 721 family. Oh, yung Galing. laptop, ito ginagamit na supporter to. Yung CPU sa tabi, supporter to. Lahat ng mga nandito galing sa supporter ito lahat. Kaya ang masasabi ko, supporter ang naging reason kung bakit nagkaganito ang punto por punto ngayon. Amen. Kaya talaga Mga Support ang new technique. Kaya pati kaya pati yung green screen pinag-aralan ko na rin. ganda nga ng studio mo ngayon eh. Diba? Sa totoo lang, kung titingnan ninyo ito na yung background ko, iba yung nandito sa likod ko eh. Oh, yeah. Ito na yan. Parang The magic of green key. Chroma key o green key. Yan. Iyak naman si Divine. Ang galing. Ayun. Dito natin na Chatner masasabi na talagang plano ni Lord to eh, no? Kung hindi kasi hindi rin tayo magkakakilala, hindi rin kami matitrigger na mag-aral sa totoo lang at yung interest namin sa apologetic hindi mapupukaw eh. Ngayon, may confidence kami kahit paano, kahit sa mga putyo-putyo na mga pwede namin na may confident na kami na maharap. Kaya nga sabi namin, naisip namin tong Chatner, maitawid yung aral ng ating simbahan sa hindi naman talagang ganun ka-heavy na we have to debate. Kaya nga, ang lahat ng ito kayo ang inspirasyon namin talaga na kung hindi yan, Kayo talaga. siguro ligaw pa rin kami at hindi ako actually produkto. Alam niyo naman yung storya ko. Napakasal ako dahil sa impluwensya ninyo nila Brother Wendell. Kaya what a blessing talaga, bro. Ninong mo pa. Yes. Sabi ni Brother Ninong, pwede. Kaya tuwan-tuwa ako nun eh. Ang dami naming kwentong punto por punto. Ako rin, nung panahon na nag-start ka sa punto por punto, bedridden ako nun bro, may cancer ako nun eh. So, Iyak na ako. sa akin? Yung deliverance, online deliverance, isa sa mga nagpagaling sa akin. So, ngayon cancer-free na ako. So, Amen. kaya doon nabuo yung kanta ko noon na pagsangyaw kasi akala ko hindi na ako makakakanta. So, kasi
binawasan ako ng diaphragm, ang dami mga operasyon ko. Sabi ko nakakakanta pa ako eh. So yung binuo ko na lyrics bago ako isalang sa operasyon, paglabas ko, binalikan ko, kasi sinubukan kong kantahin, nakanta ko. Sabi ko, ito man lang, maliit na bagay na ibalik ko. Ito, yung parang napakalaking biyaya na natanggap ko sa programa ninyo. Amen. About sa, ayun nga, yung mga online deliverance, maliit man lang, sabi ko, na maibalik ko lang sa programa niyo punto por punto ang nangyari sa akin. And then, ngayon nga, nagtuloy-tuloy, nag-aral kami. Kasi strikes all lahat ng punto por punto eh. Merong catechism, may apologetics, di ba? Lahat. Merong spiritual warfare. At ang higit sa lahat, lalong napalakas yung kaalaman natin sa sacraments at sa sacramentals. Grabe, gamit na gamit. Dati yung mga sacramentals ko dito, yung holy water, gano'n. Kahit ganyan lang kaliit, umaabot po ng 1 taon yan ang laman. Pero ngayon, mga bote-bote, weekly na ubos, gamit na gamit. So bro, grabe, malaking biyaya kayo. So, siguro dahil nag-click ito yung punto por punto kasi gumalaw ang Holy Spirit talaga. Kasi ang daming mga uhaw sa turo, bro. Sa ano niya, diba? Sa way na mag-aral kayo, sa the way na magturo kayo, yung may tanong, may sagot. May tanong, may babatong sagot. Tsaka yung logic, grabe. Ginangan ko si Bro John, doon bang nag-aaral ka eh, honor student ka ba? Oo, lupit eh. No? Malupit. Grabe, ang lupit. Napapalo kasi yung mga grado ko sa sa elementary, high school, puro palakol. Likas na pasaway lang, no? Hindi, bro. Grabe, ang galing eh. Di ba, Bro Emmanuel? Hindi, nakikita Much ko. better ba nga yung anak? Kasi yung anak ko, isa lang yung line of 7 niya. Ako, halos lahat. Kaya hindi na define sa talino talaga sa mga grades eh. Siguro ka lang pinamad ka lang. Pero matindi logic eh ni Brother Jando. Ang galing bro talaga. Grabe. Isang Talagang pinagpapasalamat ka ko dyan, mag-deliver. yung natutunan ko, isa-cite ko lang yung about dun sa importansya ni Mama Mary. Galit na galit sila, di ba? Pero nung malaman ko pagpapaliwanag ni Brother Jando, napaka-practical eh. Yung dugo ng ating Panginoon, kay nino ba galing yun? Di ba? Ganun na lamang yung dugo, mo. Kay Mama Mary yun. Kaya sabi ko, okay to. Actually, ang sarap makinig, nakakalibang. May dumating yung punto sa namin na parang kulang ang araw kung hindi man kami makapasok sa Zoom, nakakapag-monitor kami. At alam mo, Brother Jando, nakakagulat, dito sa simbahan namin, ma-involve ako sa mga lay minister, kilala kayo. Tapos eto, i-share ko na minsan yaya ko si Mrs. na mag-confess sa sa Quiapo. Yung pari doon, kunento ni Mrs. Sabi niya, ganito gawin mo at makinig ka sa mga programa ni Father Darwin. Sa gano'n, nakakaano, di ba? Parang nakatutuwa na gano'n ka-spread tong program na ito. Mula sa mga pari, may maraming nanonood dyan eh. Kaya namin, mapalad kami. Ang sipag-sipag ni Bro Jando kasi every night siya. Di na nga yan makakaalis, di ba? Every night. Every night lang yung live, pero yung edit buong araw. Oo, di ba? Grabe. Kasi talagang napaka-dedicated ni Bro Jando eh. Ano ba yung nagbibigay sa'yo ng courage talaga na gawin ito? Bro, yung may mga nagme-message ba sa'yo na gano'n, na na-convert sila, may mga gano'n ba, bro? Yung hugot. Yes, maraming mga messages, yung iba hindi ko na nabasa. Pero yung nagpapalakas sa akin para rito. Unang-una, syempre, unahin natin yung Panginoon, di ba? Minsan nga, kinakamusta ko nga yung Panginoon eh. Actually, pag nagkamali ako,
Lord, nagpapali ako doon. Turuan mo ako. Minsan pag talagang nagkikipag-usap ako kahit sa isip ko lang. And then, pamilya ko. Eto, kahit na nagtatrabaho ako, andito pa rin. Yeah. Future ano Ako yan. na ba, isa yan sa mga inahanga namin sa'yo, yung nakikita namin yung pagiging Talagang mabuting ama father image. sa mga Yan. anak mo talaga. Oo. Yung kahit nandyan siya, makulit magulo, never ka namin narinig na tinawalan mo, sinigawan mo, at tinaboy mo. Kaya, grabe bro. Hindi kaya pwede itong maging Saint John Do? Hindi yan pwedeng maging Saint John Do. Alam mo bakit? Na-injando tayo minsan. Bakit? Na-injan daw kami. Pero Na-injan daw. kidding aside, talagang natutuwa kami. Ikaw na lang bro ang hindi namin actual na nami-meet in person. Si Father Darwin, si Ninong Wendell. Sana, Si Sir Apple. Puntahan daw natin siya. Puntahan daw natin siya dyan. Ayun. So, bro. Tsaka yung rito, unang-una kong gusto na kumanta si Ma'am Apple na binibidyohan ko. Yeah. Sige, bro. Ayun, magkantahan tayo dyan. Kasama kumakanta ako, sumasayaw ka din. Ayun. Grabe, sarap na kwentuhan, bro Emmanuel. Ayun, kasi parang Sige. So, natake naman na natin lahat. So, Bro Jando, talagang lubos kami nagpapasalamat sa iyo, grabe. Napaka down to earth mo na hindi ka namin nakakitaan ng parang, 'di ba, yung sa narating mo ngayon sa programa mo, never kang nag-snub, 'di ba, Bro Emmanuel? yes. Never siyang parang hindi siya nagbago. Palabiro pang Hindi ayan eh. nagbago. Sana ganyan. Nagbago lang yung katawan, ninipis. Sana all. Sana Minsan all. nga ko doon, naidala, dyan ka pala. Oo, halita. Kilala nila ako, sila hindi ko kilala, pero ganun pa man is, nakikipag-accumulate naman ako. Picture tayo, picture. Sige. Pag nagpo-picture, kasama talaga si Divine. Yeah. Kasama si Divine. Pero dyan doon, nagsikin na ba sa'yo na sa larangan ng apologetics sikat kayo? Wala. Pumasok Wala ba sa akin. isip mo? Hindi. Ang sa akin lang is, gusto ko lang makatalakayan yung mga sa tingin ko is talagang naninira ng aral ng Katoliko para yung idea ko kung paano sa labanan, ma-share ko sa mga nanonood. Pero kung sakali, marinig nila, nakuha nila yung idea ko, at sila may katalakayan, the same sa nakatalakayan ko, magagamit nila. Yes. Actually, marami sasabi sa akin na sikat na sikat ka na, yung alam mo, nakarating na sa ibang bansa. International Sabi ko, na. Buong ay, mundo. ganun. Buong mundo, bro. Totoo lang, sa mga nakakasalamuha ko, parang ako pa rin yung dating Dandoy. Ganyan na ganyan. Wala sa isip ko do, marami nagsabi sa akin na kilala na daw ako, sikat na daw ako. Minsan sa talakayan, ay pumasok ko ng talakayan, sabihin ng taga-ibang sekta, ay kilala ko ito. Buti pa kilala ko ako, hindi kita kilala. Kilala ko ito. Pero ganun ba man, at least nagkakilala kami, ganun lang, talakayan, ganun lang. Pero never sumagi sa isip ko na na magmataas dahil kilala. No, hindi, wala yun, wala. Kahit Amen. nikatin Amen. lang, wala sa isip ko yun. Ang sa akin lang, ayaw ko lang sa mga ibang sulpot, yung dadalhin ako sa keyboard warrioring. Yun. Sabi ko, doon ko pinapakita na wag mo kong dalhin sa baba mo kasi nandito ako. Kaya ikaw ang umangat ng level para makatapat mo ko. Huwag mo kong gagawin keyboard warrior kasi ako keyboard warrior. Yun lang. Gamit yun. Pero sa
ibang mga nakasalamuha ko, no, wala sa isip ko na ano na gano'n, kilala ako, wala. Kasi ang daming nangangarap na makatapat ka, bro, eh. Kasi gusto ko nila talagang talunin. Dahil pag tinalo ka, parang yung, di ba, yung pride nila, aangat agad sila. May ganun yung Ngayon ang nakikita ko, sabi eh. sa mga nasa live, di ba? Sa mga protestante na naniniwala na kami ang mali, kayo yung tama, ipakita niyo sa programa namin, pasok kayo, magipagsubukan kayo ng magkaalaman. Amen. Grabe. So, Bro Emmanuel, So sa hihingi na namin Brother Jando yung advice mo sa mga future na mga magiging tagasunod pa natin diyan sa programang Punto por Punto at sa amin din na mga baguhan na nagsisikap na makapag evangelize din kahit papaano. Ano ba yung mga ma-advise mo? Any wisdom, word of wisdom po. May advice ko lang, unang-una, wag niyong kalilimutan na may Panginoong nanonood sa atin, Yung iba, sinasadya nila, gaya ni Denmark kahapon, tinatanong ko ni Denmark, tama ba yan? Hindi mali. Pareho lang yun eh. Tama ba yan o hindi mali? Pareho lang yan. Hindi mali. So, ang masasabi ko lang, sa pangangaral, let us all be honest. Amen. Honest tayo sa lahat. Sincere tayo sa pangangaral natin. Huwag nating haluan ng para bang palamangan, para bang Danny Cugtas. Diyan debate tayo. God died literal. Ang gagamitin Biblia, magandang balita, Biblia lang, wala nang iba. Hindi tayo ganun. Kailangan tayo be honest. Kasi may mga nanonood. Yung iba namang aming sabihin naman, wag mo pasinin yung mga nanonood sa'yo. Ay, hindi pwede yun. Sila ang reason, ba't tayo umaangat kasi andyan sila nakasuporta sa amin. Kung wala yung mga supporter, wala rin kami. No? Unang-una, masasabi ko, wag yung kalilimutan makipag-usap sa Panginoon. Magkamali man tayo. Alam natin, ako nga, nagkakamali nga ako eh. Alam ko, magkamali tayo, wag ka lang humiwalay. Magkipag-usap ka lang, Ako, pag may mga pagkakataon talaga, alam naman ng Panginoon yan, kinakausap ko naman siya eh. Hindi lang ako nakipag-usap sa tuwing prayer time. Hindi kahit anong oras. Nasa taas ako, nakahiga, minsan kinakausap ko pa. Habang nandoon ako sa labas, minsan kinakausap ko pa. May iba, nakikita ko, ano nangyari? Nagsasalita siya lang mag-isa. Minsan kasi, sama yung bibig ko eh. Yun ang walang dun eh. Kaya, sa mga mangaral, with all sincerity, be honest. Elementary pala, dinuruan tayo ni teacher, honesty is the best policy. I-apply natin yun, lalo na ngayon. Sa mga nag-aaral, huwag niyong limitahan ang inyong pinag-aaralan. Iba kasi ayaw mo kasi ng reference sa Biblia lang. Paglilimit yon. Huwag niyong didiktahan ng inyong mga nakakalaban. Pakinggan ninyo. Sa mga mangarap na nagipagtalakayan, pakinggan ninyo ang inyong nakakatalakayan para makuha nyo kung saan siya nagkakamali. Pakinggan nyo. Yung iba kasi sa isip eh. Huwag kayo mong sila doon isip, pakinggan nyo. Kasi, ito nga eh, dalasan kasi motto ng mga CFD, Pro Deo et Ecclesia. Di ba? Naman, as sa aking personal, as debater, ang ginagawa ko, meron akong sarili maliban sa Pro Deo et Ecclesia, meron akong sariling motto ko. If you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Saan ko nakuha yun? Sa pelikulang galing nakuha ko yun sa pelikula ni Jet Li na Fist of Legend. If you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Ano ibig sabihin nun? Ina-adapt ko, pinapakinggan ko yung nakakatalakayan ko para kung sakaling magamit ko sa kanya yung kanyang style, makita niya, mali siya. Ayun? Antay ko, pakita ko yung tama. So, masasabi ko lang, ano man ang gawin mo, ano man ang kainin mo, ano man ang inumin mo, ano man ginagawa mo sa buhay mo, wag niyong kalimutang tumawag sa Panginoon. Yan ang mahalaga. Amen. Brother. Yan, napakagandang Amen. gandang payo yan Galing talaga. naman.
Kaya kaya hindi katakataka na patuloy na umuunlad, sumusulong itong programa na kung saan tayo ay talagang pinagsama-sama diyan. Dahil yung nagtatag nandun yung concern niya talaga hindi para sumikat kundi yung ma-impart yung tamang aral. Kasi madalas napapansin ko yung kay Brother Jando kapag may talakayan siya, ang lagi niyang sinasaming yung involved, alam na ng mga listener niyan. O kahit pa igiit niya yung kanyang katwira, o sige bahala ka, basta narinig nung alam na. Kasi parang nandun na rin yung confident ni Brother Jando na tayo, na mga nakinig, alam na natin yung stand natin Nagiging katawa-tawa na lang yung nagiging kalaban ni Brother Jando na inaakala niya na nakakasingit siya, nakakapagbigay lason siya sa atin. Pero hindi, mga natututo na po kami sa pakikinig po ng programang yun. Kaya salamat sa Amen. payo, Sister Apple. Sana wag po kayong magsawa nga kung dumating man yung may time na tinatamad kayo. Sabi ko nga, isipin niyo po kami, isa kaming buhay na patotoo ni Bro Emmanuel na na-impluwensyahan niyo dahil sa inyong programa. Siguro iniisip niyo lang para matuto kami. Pero sa amin napakalalim ng naidulot Di ba? Kasi kaligtasan yung pinag-usapan dito So, paano mo malalaman ang katotohanan kung di ka mag-aaral? So, yung mga pag-aaral na yun, nang nalalaman namin, siguro 80% galing talaga sa inyo. Tsaka hindi kayo, kahit makulit, di ba? Kahit paulit-ulit na yung tanong, paulit-ulit na sasagot Kahit na sa araw-araw, na ulit-ulit, ganun pa rin. Tsaka mas lalo akong humanga nga sa kanya nung talagang yung pinanood ko yung debate nila ni Bro Denmark. Grabe, doon ko lang nakita si Bro Jando na parang may gigil, may dikdik, pero grabe, sabi ko, sabi ko, ayan si Bro Jando. Grabe. Di ba, walang pinapalusot na mali. Talagang talagang object agad, talagang di palulusutin talaga. Talagang saludo ako sa iyo doon, Bro Jando, talaga. Pinanood ko kahit mahaba. Oo. Congratulations talaga. Congratulations. Sana wag kang magsawa, wag kang manghina. Nandito kami, patuloy na sumusuporta sa iyo at sa buong team ng Punto por Punto, Bro Jando. So, ayan. Kung may maitutulong kami, wag lang kayo mahiyang magsabi sa amin, bro. Yan. Lalo na ikaw. Ikaw yung namin ikaw ang baby namin sa Punto por Punto. Baby damulag. Totoo. Yan. Salamat. Ayun, so ayan. Thank you. At ano masasabi natin? Wala. Jando Alabado, di wow. Sabi namin talaga mapapawaw ka talaga. Oo. Di wow. Ayan, so thank you so much. Salamat bro. Ayan, at makapag-relax na napagod na si Brother Jando. Hello. Thank you. Okay, so dyan po nagtatapos ang interview natin sa ating hinahangaan lahat na well-known, sabi ko nga, di ba, well-known na siya pero nananatiling humble. At talaga na makapupulutan ng aral, inspirasyon ng kanyang buhay na kapag kumilos ang Holy Spirit, kahit sino ka pa, di ba? Wala man siya plano Wala man, di ba sumagi, di ba sa atin kapag may ginagawa tayo, minsan nauna yung plano bago yung actual. Pero siya, parang yung Holy Spirit lang talaga yung parang hinayaan niyang kumilos. Totoo, yan. Kasi gusto lang niyang mag-evangelize. So sana ganun din tayo mga kapatid na yung mga natutunan natin na pumapasok sa atin, hindi parang lobo na the more na hinahangian na lumalaki yung ulo. Diba? So ibig sabihin, sana the more na natututo tayo, the more na kung ano man nararating natin, doon lalo tayong lumuluhod sa ating Panginoon. Wala tayong pagmamalaki. Diba bro? Yun nakita ko talaga dyan, yung purity of intention. Ang kay Brother Jando lang, mairaos lang yung dumadaan na pandemic at kahit papano ay maabot ng ebanghelyo yung sino man maabot, pero hindi niya ine-expect na magtutuloy-tuloy
at maging international ang dating. Bakit? Kasi purity of intention. At alam naman natin na gusto niya talagang makatulong at dahil diyan nagbubunga. Makikita natin na sinasamahan Amen. talaga ng Panginoon. At isa pa yung sistema kasi yung napakadali niyang ma-approach. Kahit ako tayo Oo. nung araw papasok tayo sa Zoom, pailan-ilan pa lang, entertaining tayo. Na kahit na kung ating titingnan sa ngayon yung mga tinatanong natin nung araw parang walang kakwenta-kwenta, na kung tayo ang nakaupo sa kanya, hindi na natin sasagutin Baka pero hindi, tsinaga niya tayo Oo. Napaka yun na nakikita ko kay Brother Amen. Janto. Talagang sabi nga yung parang kay Bruce Lee din, be water my friend. Naging marunong siyang makisama sa lahat ng klase at ano yung pangangailangan na tutugunan niya. Kaya yun, talagang wow na wow tayo kay Brother Jando. Ayan. Ayan. At dahil dyan, wow. Edi wow, ayan. Maraming salamat Nawaw tayo po. lahat. So, maraming salamat po. Ayan. Thank so, you muli. salamat po sa mga nagtsagang manood. At alam ko naman po, yung kilalang-kilala ang ating guest. At kung gusto niyo rin po siyang may maraming kayong katanungan, ayan, pasok lang po kayo sa punto por punto mga kapatid. Tuwing gabi, alas 8 hanggang alas 10 Yeah. ng gabi. Ayan. Yun lang po. Maraming salamat. Salamat. Ako po si Sis Apple at Brother. ang aking partner na si Brother Manny Lumibaw po. Maraming salamat. Eddie. Wow. Eddie. Eddie, wow. Wow, okay. Thank you.